sign documents? Yes, I can sign order all documents, yes. Senate staff? I can sign documents. So in the absence of a Senate President, I can perform the duties para hindi nahihinto yung administrative issues dito sa Senado. In fact, after nito, kakausapin ko yung Execom para masigurado na tuloy-tuloy yung trabaho natin. No? Kahit gusto namin magtrabaho, kung yung support staff ay hindi naman nagpa-function, mahihirapan rin. No? So basically, sir, lahat ng mandato ng Senate President ay kaya mo pong gawin. Correct. Allowed kang gawin. Correct. Yes. Okay. Sir, but Senator Alan Peter Cayetano said that he's still the legitimate moral Senate President. How are you dealing with that, sir? Well, kahapon nakita naman natin yung proceedings, no? At nakita natin may quorum, nag-declare ng all seats vacant, pinagbotohan yon, at after that ay bumoto ng mga majority leader, bumoto rin ng Senate President pro tempore, Secretary at Sergeant at Arms. So all the proceedings ay in full view of the public and compliant with our Constitution. And let me acknowledge the presence of Secretary Remulla, and let me thank Secretary Remulla for being physical present dito sa Senado para ma-assure natin na unang-una, ang Senado ay tahimik, orderly, at walang untoward incident na mangyayari. Personally ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero nababalitaan ko rin kanina papunta dito galing ng nasa sasakyan ako, maraming mga grupo na nag-organize, maraming mga grupo na magra-rally dito. Maraming mga empleyado tayo, no, na medyo kinakabahan. No? So we need to assess the situation. Coming from your colleagues or from another senator na magugulong today, sir? That's why Sec. John Vic is here. No, ito preemptive action to. Wala kaming tinuturo kung sino manggugulo, anong grupo manggugulo, preemptive to. No? So lahat ito. Anong pinagsasabi nyo na manggugulo agad? Wala naman, wala. Hindi ka nga legit eh. Unlegit nga yung isa eh. Ibig sabihin, pag pumunta rin sila Alan Peter Cayetano, sila manggugulo, automatic. Ay preemptive action. Sir, naka-arrest na yan. Wala arrest dyan. Wala naman. Sen, balikan ko lang yung ano. Grabe, no? Tinanong siya kung meron bang aresto yun si John Vic. Tumingin muna kay John Vic. Anong klase ka kung ikaw nang pinuno ng Senado? Oh, bakit mo sasabihin na may arestuin ba si John Vic tapos titingin ka muna? Nung sinabi ni John Vic na walang arestuin, tsaka ka lang. Pag pinuno ka, ikaw na mismo, walang arestuin. Ikaw lang ang nag-imbita dyan eh. Kaya siya nariyan dahil inimbita mo. Ngayon kung may maa-aresto ngayon dyan, antindi mo na. Nag-imbita ka para ipa-aresto ang sarili mong mga tauhan. Hindi pa kami nakakapag-usap, but I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. At importante ngayon, buong Senado at nagtatrabaho ang Senado. So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin, si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta, mga personal na kaibigan natin. So I would appeal to their hearts na magtulungan tayo para dito sa ating institution. Ang Blue Ribbon Committee ay nag-reschedule. Ang bagong chairman natin, si Senator Erwin Tulfo, ang kanyang declaration at announcement ay na-move niya yung Blue Ribbon hearing to June 8 until Monday. Kaya na sir, may preparation po sa session hall. Actually, hindi ko alam para saan yun. No? Hindi ko alam para saan yun. But wala tayong hearing today. So, gagawin po sa... Sigurado ka walang hearing, ha?
Kasi kung kagabi, before matulog ang lahat, ito document ang lumalabas whether they're hearing or not. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bogie D. After that, ang Malacanang rin, in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings. No? So, these are tawag ko partners kasi alam niyo naman ang batas hindi mapapasa kung wala ang House of Representatives. Ang batas hindi rin maipapasa kung hindi pepirmahan ng presidente. So these are partners para makapasa tayo ng mga mahalagang batas. Sir, paano po ang gagawin kapag halimbawa ay nagpumilit sila talaga na gamitin ng session hall para sa balak nilang pagdinig? At sabi ko kasi kahapon ni Senator Alan Cayetano ay ihaharap nila yung 18 Marines. Walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Ipapadlock po ba ang session hall or any committee room para hindi nila magamit? Hindi ako mahilig sa mga padlock, no? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no? For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no? Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today. So ano po? Alam mo, Sir Erwin Gatchalian, hindi ang presidente Malacanang at hindi lalo ang House Speaker ang nagpapasya kung usapin po ay legalidad. Supreme Court po. Pag sinabi ng Supreme Court, kung ang kinukot mo ay Supreme Court, yan, tatahimik na kami na legal kang acting Senate President. Pero kung hindi Supreme Court, kung sino-sino ang kinukot mo na nagsabing legal ka, utot mo. Yung aktual na mangyayari o gagawin kapag ka po sila ay dumating? I cannot speculate, Nympha, pero our position ay walang hearing today. No? Senator Erwin Tulfo, may 2 to 3 senators pa daw na nilipat sa PPP. Mas maganda tanungin si Senator Tulfo. Mas maganda yung kanyang antena sa ganyan. No? So, Pinigilan niya ba, sir, kung may mga papasok na senador at reference person? no, ang senador, this is their building. No? Dito building ng Senate President, ng Senate President pro tempore, office to ng mga senador. No? So, dapat lang sila pumasok dito. Pero yung resource person, yung mga weakness na sinasabi. Well, since walang hearing, walang resource persons. No? Wala tayong hearing. Persons will not be allowed to enter the They will not be allowed. No? Kasi walang hearing. No? That's under the security policy. So, ibig sabihin, yung kung may pupunta po dyan na 18 Marines, hindi po sila papapasukin sa Senado nito ni Gatchalian. Kung ang nagpapasok po ay Senate President, makikita po natin yan mamaya. Yung pagkakaroon ng quorum kahapon, kaya napalitan ang leadership ng Senado. Pero ang pinagbabasihan yung numero ay 22. Pero dun sa roll call kahapon, 24 na senator na pangalan ang tinawag sa roll call. Paano po mapapaliwan? Wala, iba naman yung roll call, so iba yung declaration ng presiding officer at that time. At yung presiding officer nag-declare very clearly na ang denominator yesterday ay 22 senators. Sabi ng ilang experts, ang Avellino versus Cuenco ay hindi applicable sa situation ng Senado ngayon dahil iba yung situation ng nangyari noon, 1949. From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba. No? Paano mo nga nasabi na yan yun, pareho yung sitwasyon? Yan yung tanong sa'yo eh. Sabi ng reporter, Avellino, Cuenco ay hindi pareho ng sitwasyon ngayon. May ICC na ba nun? Tukmol. So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum. Sen, ano pong mangyayari doon sa mga bill na hindi natalakay yung mga pending for amendment sana? Magpapa-special session po ba kayo? Well, yun yung pinag-uusapan namin. Especially, ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote. No? Pero hindi sila na-confirm. At
pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote. No? So, unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So, yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm. No? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto ko ma-address. Yan ang isa sa mga tinitignan namin. Possible